Everybody say, praise the Lord. We have omitted the testimony and some part of the singing since adunay meeting ang atong mga young people. Actually, ang mga young people did present programs sa ilang meeting. They would like to have the project such kining ato ang compound ilang i-develop. Praise the Lord. They will make some landscaping o kining mga i-fix sa mga surroundings. So sabi ko, sige, maganda yan para at least mga adult support na lang sila. At kayo mga young people, dahil nasa kalakasan, kabataan pa kayo, madali kayo makaka-perform sa mga gusto nyong i-serve para po sa ating simbahan. Praise the Lord. So let us proceed to the Word of God. Let us read Luke 21:30 hanggang 33. Praise the Lord. When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. So likewise, ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Verily I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ayan. Merong sign na ipinakita ang ating Panginoong Hesukristo na malapit na yung summer pag makita na ito. When they now shoot forth. Kung magpunta ka doon sa ibang bansa na merong 4 seasons, bago magkaroon ng winter, magkakaroon ng fall. Bakit? Yung mga dahon ng mga trees, magkandahulog yun. Kasi hindi tatagal, magkakaroon na ng snow ang mga kahoy. So pag hindi nag-fall ang mga dahon, pagpapatungan niya ng snow, mabibigatan, mababali. Yan ang mga sign. After the winter, yun na yung spring. Magsitunawan na yung mga snow. Then, pag malapit na ang summer, makita mo na yung mga dahon nila. Yun na. Now, when they now shoot forth, you see and know your own selves that the summer is now nigh at hand. So likewise ye, when ye see these things come to pass, know that ye, the kingdom of God is at hand. Verily I say unto you, this generation shall not pass away, till all be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Nag-ask tayo ng Revelation New Year about booster. Ang sabi ni Lord Jesus, hindi na kayo magpa-booster. Ako na magbigay sa inyo ng protection. Meron na namang another query kasi itong ating mga membro na frontliners na nagtatrabaho sa ospital, kailangan daw ang booster. Paano ito, Pastor Chit? Required ang booster. Sabi ko, we will ask again, instruction from the Lord. If the vaccination are being granted by God for the purpose of those who are working, for the purpose of those who are traveling, He did permit it, but protection still, kanya pa rin hindi dyan. Hindi tayo manalig dyan. Ngayon, itong booster, required na naman daw sa mga nagtatrabaho. Para bagang matatawag nating after 6 months, those who were vaccinated fully, kailangan ng booster in order to boost the immunity. Vaccine pa rin. Sabi ko, sige. Para clarification lang, we will ask God's guidance for this. Anyway, vaccine pa rin yan. Hindi pa yan ang
tinatawag na mark of the beast. Although the system is already in or existing already, but alam mo kasi, ano bang sign na yan na yung mark of the beast? Let us inquire the Bible. Let the Bible speak about it. Basahin natin kung talagang kailan ang magkakaroon na yung talagang iwasan na tayo. Sige po, basahin natin ang Revelation 13:15. Praise the Lord. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Yan. Pag meron ng batas na, sige, pag hindi kayo magpamarka, patayin kayo. Basa pa. Revelation 13:16. Praise the Lord. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Yan. Hindi pa naman yan ang ini-implement ngayon. Ang ini-implement ngayon ng gobyerno is that to avoid the contamination of the pandemic. Kung pasabihin natin na itong pandemic, ano ito? Pandemic ito. Kung sabihin man natin this is being organized by the plan of the one world government, maggawa sila ng sadya. Alam mo naman ang mga chemist ngayon, pwedeng gagawa ng bakterya, pwede gagawa ng virus, pwede nilang ipakalat. Para pag karoon na ng pandemic na yan, magkakaroon ng collapse of economy. Pag mag-collapse ang economy and all nations are being affected, so magkakaroon ng common problem. So kung magkaroon ng common problem, or we could say global problem, kasi marami silang pinasok eh. Una, pinasok nila yung global, yung panahon, ano yan? Climate. Hindi man nila nadala. Ito ngayon, naging effective ang project nila. Itong pandemic, kasi na-implement talaga nila. Nahulog talaga ito na isang utos lang, buong mundo lumuhod. Buong mundo mag-submit. Pag magsabi sila, tulad niyan si ating presidente, sino yung hindi vaccinated, maggala-gala dyan, kayo barangay, advisean ninyo. Pag magpilit yan, hulihin ninyo. Ibig sabihin, meron ng tinatawag na pressure dahil sa ganito na pangyari. So, ibig sabihin yan, the system is already there. But the finality of the so-called marking about sa Antichrist na yan, hindi pa yan. Hindi pa ito. Itong nangyayari ngayon, this is just part. But hindi pa yan yung marking of the beast talaga. Kasi papatayin ka na eh. Meron na silang batas na you will die. You will be killed. Ibig sabihin yan, na-install na ang trono ni Lucifer sa mundo. Kasi siya na yung maghari eh. Pwede na siyang Alam mo si Satanas, gagamit yan ng tao. Anong pinaka-effective gamitin ni Satanas dito sa mundo? Dalawa. Government and religious. Kasi ang mga tao nakikinig sa mga religious leaders. Ang mga tao sumusunod sa government. Yan ang pasukin ni Satanas para gamitin niya, para manipulate niya ang mundo. Diyan na siya magde-declare pagdating ng panahon. Deny Christ! I-deny nyo na si Kristo. Denounce your faith in Christ. Tapos magsasalita na siya ng blasphemous words against God. I-declare na niya lahat sa buong mundo. So, pero wag na tayo mag-expect nandyan pa tayo. Yun na yung message kaninang umaga about the rapture. Pag yan ay mangyari na,
Lahat ng preparation ng mga religious ngayon na mag-prepare ng baril, kasi pagpilitin daw, barilin nila, wala yan. Hindi yan. Hindi yan mag-prosper. Ang pinaka-preparation natin yung rapture. That is the only way to escape. Because that is God's way. That is God's will. Yan yung privilege ng Diyos sa mga believers niya at faithful children of God. Doon tayo maniwala, doon tayo mag-apply. Huwag natin gamitin yung literal physical defense. Kailangan tayo ng armaments. You are no longer fighting. The Bible says we do not fight against flesh and blood. Kung gawin natin yan, wala na. Salungat na tayo sa Bible because we are already fighting against flesh and blood. Hindi yan. Hindi dyan ang fight natin. Praise the Lord. Ang fight natin nandyan sa diablo, sa masamang espiritu. Kaya, pag mag-declare na ang government, pag mag-declare na ang religious group, dalawa lang yan. Kaya nga magtaka ka ngayon, nag-join ngayon ang Christian tsaka Islam. Gumawa na sila ng headquarter ngayon sa Abu Dhabi. Nagpatayo na sila ng malaking Christian tsaka Islam, mosque at tsaka church. Di natin alam ano ang magiging niyan. Kasi this is the largest population of the entire world. Halos maghabol-habol lang yan sila. Pag yan ay nag-join, so majority. Pag yan ang mag-declare at gamitin niya ng Antikristo, wala, kunti na lang ang maiwan. Kaya maghanda-handa tayo sa rapture. Praise the Lord. Imagine that. He calls it all, lahat. Ibig sabihin yan, mandated. Ibig sabihin yan, obliged talaga ang lahat ng tao. Both small and great, rich and poor, free and bond to receive a mark in their right hand or in their foreheads, that no man might buy or sell, save he that hath the mark of the name of the beast or the number of his name. Malapit naman yan ngayon. Ngayon, pag mag-lockdown tayo uli, anong sabihin ng government? Isa na lang membro sa pamilya pwede maglabas. Pero meron kang QR code, meron kang yung vaccine card. You cannot buy without that. You cannot sell without that. Ang reason, baka maging carrier ka. Ang reason, baka makontaminate ang mga tao. Gagawa sila ng valid reason para ang tao susunod ng susunod. Pero actually, in reality, this is already the system na pagdating ng panahon, pagkukunin na ni Jesus yung kanyang mga faithful, talagang tatalon yan si Satanas. Sasakyanan niya ang trono ng sanglibutang ito. Siya nang maghahari. Siya na talaga. Pero wala na tayo dyan. Kasi ang mangyari niyan, yung transition ba ng system, from the normal one to Antichrist, from the normal one to one world government. Imagine one world government. Isa na lang ang gobyerno, isa na lang ang magpalakad ng batas, isa na lang ang currency, isa na lang lahat. So, mawala na lahat yung mga cultural, traditional, yung local na mga system, government, wala na. Burado yan lahat. Kaya madali nilang mapa-implement ang system of the Antichrist. Yan na yung tinatawag na Great Tribulation. Yung ating nararanasan ngayon, tribulation pa lang. Kasi yung message kaninang umaga, tribulation lang nakalagay doon eh. Hindi Great Tribulation. Itong transition ng normal government to one world government, believers of God, patpuntang Antichrist, yan ang matindi. Slaughter ito. Basahin natin yan. Matthew 24:21. Praise the Lord. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Yan.
Magkakaroon ng great tribulation na hindi pa nangyari mula sa pasimula at hindi na ito mangyayari. Kasi globalize. Pag sinabing globalize, entire globe, entire earth ang magiging maapektuhan. Pag after rapture, mag-reign na si Satanas. Lahat ng mga tao, magulat yan, mabulabog. Kasi ang approach kasi ni Satanas at first, peace. Ang approach ni Satanas at first, good governance. Ang approach first ni Satanas, religious. Pero pag after sa rapture, mag-iiba na yung takbo ng sistema. Diyan na matatrap ang mga tao. Diyan na magugulat ang mga tao. Kasi between life and death ang ipapataw. You receive the mark of the beast or be killed. Yan ang nakalagay dito. Lahat i-implement yan. Kaya kung mahina-hina yung iyong pagkilala sa Diyos at naiwan ka pa dito sa lupa, magsikap ka na. Kung gusto mo lang maligtas, tanggihan mo lahat yung offer nila, bahala na mamatay ka. Kaya tayo ngayon, mapalad pa tayo dahil hindi pa tayo humantong dyan. Praise the Lord. Pero feel na natin ang sistema. Palapit na ng palapit. Basahin pa natin. Revelation 13, verse 4 hanggang 7. Praise the Lord. And they worshipped the dragon which gave power unto the beast. And they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast? Who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. And power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. Hindi basta-basta ito. Yung coverage ng kanyang authority and power over all kindreds and tongues and nations. This is global. This is the entire world. Sino ang pakana nito? Si Satanas. Dragon, the devil, with his Satan, with his Lucifer. Tingnan mo kung ano yung nag-declare siya ng war sa heaven against God. Dito naman, magdi-declare naman siya ng war against the saints of God. Same system, same spirit, same objective. Kita mo? Siya pa rin yun, si Satanas. They worship the dragon which gave power unto the beast. Ibig sabihin yan, deceive na ang mga tao sa panahon na yan. Yung mga tao, sold out na sila kay Satanas. They worship Nag-worship na sila Ibig sabihin, grabe yung convincing power ni Satanas sa mga taong maiwan sa sanglibotang ito because they will worship Satan. Kaya nga, meron nang nakatayo ngayon sa mundo ng mga synagogue of Satan, church of Satan. Sinong wino-worship nila doon? Yung image ni Satanas. Yung image ng Diablo, misungay. Kita mo talaga. Lantaran na nila yung ginagawa. Minsan, mas pinapaboran pa yan ng gobyerno kaysa Christian. Hindi pa nga nangyari ang total reign of the Antichrist. Ang dragon na yan magbigay ng kapangyarihan sa beast. Sino itong beast na ito? Pag sinabing beast, hindi ito tao. Animal ito. Alam mo naman ang technology ngayon. Tingnan mo yung mga cinema ngayon sa sanglibotang ito. Pag magpalabas sila ng mga hayop na akala mo totoo. Sa technology ngayon, they can even show to the sky living beast, buhay na
Kung gusto mo dragon, gusto mo isda, gusto mo ano lang magawa nila. Because of that technology, they can easily create beast, wild beast. Then that beast will speak. Kaya nilang gawin yan sa technology ngayon. So ibig sabihin yan, yung beast na yan ang magbigay ng takot sa mga tao para ang mga tao doon na sa kanya maniwala. And they worship the beast. Imagine that. Saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him? Grabe ang kanilang pag-adore, grabe ang kanilang pagpuri. Hindi na ang Diyos ang pinupuri. Hindi na ang Diyos ang dinadakila. Siya na. And there was given unto him mouth speaking great things and blasphemies, and power, and was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth blasphemy against God, to blaspheme his name in his tabernacle, and them that dwell in heaven. Grabe. Sasalita na siya ng mga blasphemous words para ang mga tao maniwala na ang Diyos talo niya. Para ang tao maniwala na siya na ang dapat sundin, siya na dapat ang paniwalaan. Shifting of faith. Doon na sa Kanya. Sasalita siya ng blasphemous words against God in heaven. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Declare na siya ng war against the saints of God. And power was given him over all kindreds and tongues and nations. So, kaya itong pangyayari ngayon sa sanglibotang ito, panggigipit, darating ang panahon, this will lead to this situation. Dito yan papunta ang sistema na nangyayari ngayon sa sanglibotang ito. Hindi alam yan ng ating presidente. Kung hindi niya alam pa kung hindi niya makuha yung spiritual pangyayari sa sanglibotang ito, akala ng ating presidente parang normal lang. No? Pero the Bible telling us now, dyan yan papunta. First time ito nangyari ever since, di ba? Imagine that. Hindi ka na maka-embrace sa kapwa mo. Bawal. Hindi ka na maka-kumustahan. Bawal na. Siyempre, ang isip nila, contamination. Tama naman. Para hindi mag-spread rapidly yung contamination. Pero bakit? Tapos yung isa, meron na naman. Tapos ng COVID-19, merong Delta. Pagtapos ng Delta, Omicron na naman. Pagtapos ng Omicron, ano naman kaya ang sunod nito? Ano pa yun? May bago na naman? IHU? Dami. Parang negosyo ito Para yung nagbebenta ka ng insecticide, para mabenta, gumawa ka ng insect na magsira sa tanim, na ang antidote, sila lang makakagawa. Punta kayo dito. Anong sakit ng nyo? Ganito. Ngayon lang ito Di nila alam, yung mga binibenta dyan sa merong naka-input dyan ng mga pag-spray mo sa mo, maging insect yun. Hindi yung Chinese na insect Insect, ang ibig kong sabihin. Maging insect. Sila rin ang mayroong binibenta na chemical. Kaya malaki ang magawa sa yung chemical, malaki. Tumataas na yung technology. Kaya, ito, lahat, well-planned ito ng Diablo. Pero hindi tayo hindi tayo ma-behind kasi nandito lahat Ito yung magbibigay sa atin ng accurate information. Praise the Lord. Kaya maghanda talaga tayo. Madala talaga tayo. Siguraduhin talaga natin makasama tayo sa rapture. Okay. See? All over the world ang kanyang kapangyarihan. Verse 8, basa. Revelation 13, verse 8. Praise the Lord. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life
of the Lamb slain from the foundation of the world. Sino ang magsamba sa Kanya? Whose name are not written in the book of life. So the non-believers, yung hindi maniniwala sa gospel ni Kristo, yung hindi naligtas sa rapture, yung, siyempre, mga tao lang yan na buhay wala nang kasali yung nangamatay So yung naiwan sa rapture dahil hindi naniwala, tuloy nila yung unbelief nila sa Diyos. Nandiyan na, darating na yung God nila, si Lucifer, si Satanas, yung dragon, yung devil which is Satan. Sasamba na sila ng sasamba. Hindi basta-basta. Ang kawawa doon, yung maiwan sa rapture na gusto pang maligtas. You will suffer great tribulation. Hindi basta-basta yan. Kaya, ano ngayon ang magiging outcome? Ilagay sa isip, kung sakaling maiwan ka sa rapture, ay ayaw mo magsikap ngayon, meron ka pang chance maligtas. Pero isipin mo, ilagay mo lang sa isip sa utak mo, na huwag ka talagang mag-submit sa reign or rule or system of the Antichrist, yung marking na. Basahin natin yan. Bakit ayaw mong magpasakop? Itayuan mo pa rin yung faith mo kay Kristo, tapos i-perfect mo na. At least kung mamatay ka man, ligtas ka. Sige, Revelation 14:11. Praise the Lord. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Yan. Pag nagpasakop ka niyan, meaning to say you accept the ideology of the devil who will fight against God. Pag nagpasakop ka niyan, in other words, you are member of his soldiers. Member ka na niya na mag-fight against God. Wala. Sigurado ka. Torment will ascend up forever and ever, and they have no rest, day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Meron pa nga dito sa Book of Revelation, ang itatapon sa impyerno, si Satanas, dragon, yung beast, tsaka yung false prophet. Yan yung Trinity ni Satanas. Bakit Trinity? Kung ang Diyos meron ding tatlong personality na kumilos sa mundong ito, siya meron. The dragon, identified as the devil, Satan. The beast, yung technology, gagamitin niya sa sanglibutang ito para ang mga tao mamangha, religious or religion. Gagamitin niya yan. Pag yung religion na yan ay magkakaroon na ng plano na siya ang mag-rule sa buong mundo. One world religion. Yan na yan. Gagamitin niya ng diablo. Lalot na itong mga reliyon na ito na nagsisilakihan sa sanglibutang ito, tignan mo yung buhay nila against God, against Christ. Yung mga pinagbabawal ng Diyos, pinapractice nila. Kaya, nagkakaisa na ang sanglibutang ito. At mamamangha na lang mga tao pag magkaroon na ng full yung pagkukunin na ni Jesus yung mga righteous people of God, sigurado. Doon na mangyayari yung implantation of microchip. Kasi itong microchip na ito, tinatawag ito na RFID. Radio Frequency Identification. Yan yung maliit na parang butil ng bigas. Yan yung i-implant. Na-discover ito 1998, pinakauna na ginamit ng isang scientist na Briton tao, taga-British. Ginamit niya ito sa pagbukas ng pintuan. Instead susi, yun. 1998 nangyari, the first experiments with a radio frequency
identification implant were carried out in 1998 by the British scientist Kevin Warwick. His implant was used to open doors, switch on lights, and cause verbal output within a building. Kung baga pa, sa tingin mo, high-tech. Diyan una na-discover. Hanggang nag-ano ito, innovate. Hanggang na-improve. Hanggang na-improve. At ngayon, plano na nila. Ngayon, present. Ito ang plano. Tinest na yan Already tested 2021. Tested a COVID-19 vaccine passport. Hindi na card ang gagamitin sa vaccine. Kundi, yan na, microchip. Tested na. Vaccine passport in their bio-glass coated. Nakalagayan siya sa clear na crystal na glass. NFC microchip designed to get implanted in the tissue of humans. Ngayon magtingin ka sa sa Lazada, ano pa yung isa? Shopee, Shopee, Alibaba, ano pa yung mga world na kilala? Amazon. Mag-type ka dyan, microchip. Meron na silang binibenta na volume. Kasi ang ibang mga company ngayon, nagpaplano na sila. That is another gadget or system or technology na magamit sa pangmaramihan. Pwede ka nang magbili sa kanila ng volume, mura lang. Kaya ibig sabihin niya, nag-i-stock na ngayon ang mga negosyante na gumagawa yan because they already foresee, nakikita na nila, time will come, this will be commonly adopted by all offices, companies. See? Kita ninyo yung trending ngayon na mangyayari sa sanglibutang ito. Yung binasa ko kanina, yun yung mga purpose nito. Address book, cryptocurrency wallet, dyan na lahat, yung iyong pera. Maging cryptocurrency. Example, yung Bitcoin, nandyan na lahat. Pwede mong gawing key card. Yan na yung pangbukas mo sa bahay mo. Medical history, medical records, pwedeng i-input dyan. Pagdating ng hospital sa tao, hindi na magtatanong. Pag ganon, nandyan na yan, nakalagay na yan, hindi na magtanong yung doktor kung anong previous, naka-record na Payment cards, magpunta ka ng grocery, ganon lang. Magkain ka ng Starbucks, ganon lang. O kaya dito, saan niya ilagay. Lahat, nandyan na ang system. Mag-travel ka, yan na ang passport mo. Travel cards, yan na ang pakita mo. Wala nang chop. Hindi ka natatakan, yun na. Other uses, either cosmetic or medical, yung mga cosmetic, kasali na dyan. Also included. So therefore, ano pa ang hinihintay natin? Itong ginawa sa atin ni Lord Jesus sa holy place na iniisa niya tayo, ang ating resources para makatayo tayo ng maraming simbahan, para ma-preserve na ligtas yung mga ililigtas ng Diyos. Focus tayo dyan. Yan yung trabaho na pinapagawa ng Diyos sa atin. Praise the Lord! At prayerful tayo kasi sisirain tayo ni Satanas. Pwede tayong, tinan mo yung nag-travel ang pastor, nakatabi siya ng babaeng nakaitim, pero itim na medyo transparent ba, masyadong halos parang 90 na. Nag-smile sa kanya ang babae. Nagsalita yung babae, sabi niya, inutusan ako ng dyablo, tuksuin ko raw yung mga pastor. Tuksuin ko yung mga naglilingkod sa Panginoon na active. Kaya, in short, gagamit ang dyablo kung saan ka mahina, doon ka titirahin. So, ano pang gagawin natin? Be strong in the Lord. Praise the Lord. Be strong in the Lord. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Walang sino man sa atin dito, walang kahinaan. Lahat may kahinaan, but do not use that as an excuse.
But rather, Paul said, when I am weak, I am become strong. Praise the Lord. Kasi yan yung maghahatid sa iyo sa pagiging prayerful mo, watchful mo. Dahil sa weakness mo, hindi ka pwede magkumpiyansa. Kaya, to God be the glory. Focus tayo sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. While the reign of the Antichrist is getting nearer and nearer and nearer, while the rapture, ano palang pinapagawa ng Diyos sa atin? Ma-preserve tayo lahat para sa pagbalik niya makasama tayo lahat sa kanyang pagkuha sa atin. So, ito na. Magpundo tayo na magpundo sa happy sharing para kung sino yung ngailangan, rilisan kaagad natin para hindi mabitin yung ministry, para ma-establish. Praise the Lord. Sinabihan ko na si Pastora Meli, sukatin mo yung lupa dyan na nabili natin. Dalhin mo dito kung anong sukat. Pagawa na tayo ng plano sa simbahan tsaka parsonage niyo dyan. Please send it immediately here. And I believe we have blessing for that project. Di tayo pabayaan ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya ganun po. Gawin lang natin ang pinapagawa ng Diyos. Hindi na natin mapigilan eh. Kasi nakasulat na yan eh. Kaya nga yung unang mga verses kanina, hindi matapos ang henerasyon sa mundo hanggang hindi matupad ang nakasulat. Fulfillment na yan. God declared the end from the beginning and the ancient times. And I will do it with my pleasure, God said. Kaya niyang i-declare ang katapusan mula sa panimula. Saan niya dineclare ang katapusan? Sa book of Revelation, nandyan lahat. Saan niya dineclare yung beginning? Yan, sa Revelation, book of Genesis, nandyan lahat. Saan niya dineclare ang ancient? Nandyan lahat. Mga ancient times, nandyan lahat. Naka-record yan lahat. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos na inawarningan tayo, no? Inire-remind tayo na we are getting nearer to that situation. Prayerful lang tayo lahat. Watchful lang tayo. Tingnan mo yung revelation ni Lord Jesus. Sino mang makita ko na handa na, unti-unti ko na silang pagkukunin. Hindi ibig sabihin, takot tayong kunin ng Diyos, kaya hindi na tayo maghanda para hindi tayo kunin. No. There is always best for you. Higit pa sa kaya nating i-project sa ating isip. God knows what is best. Kaya maging masigasig ang bawat isa. Proteksyonan natin itong ating paglilingkod sa Diyos na hindi ito masira ng masamang espiritu. Kailangan aware tayo sa mga ito para sa ganun hindi siya makaisa sa atin. Be thou faithful unto death and you will receive the crown of life. So, napaka-liwanag ang kanyang mga binibigay sa atin ng mga passages sa Bible. Very clear. Gagamit ang diablo ng religious or religious leader, gagamit ang diablo ng government, worldwide, global, at siya mismo papangatawanan na niya ang proclamation ng kanyang siya na raw yung Diyos para i-worship na. Ay, pag sinabing i-worship ka, you are God already. So, yung mga tao na ayaw maniwala sa gospel of the Lord, whose name are not written in the book of life, sila yung mag-uumpukan sila lahat doon. Kaya, dito tayo kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, magsikap po ang bawat isa. Kailangan updated tayo sa kanyang mga banal na salita. Huwag tayong magpakulang sa banal na salita ng Diyos. Huwag magpabalda sa spiritual activity po natin. Praise the Lord. Kasi tayo po ang lahat.